Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Good morning. Tulad nga ng sinabi ko po kanina, ngayon ay pagdiriwang natin ng Palm Sunday o Linggo ng Palaspas. Ito ay linggo bago ang Easter Sunday o ang linggo ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ni Jesus. Ito din ay nagsisilbing hudyat sa pag-uumpisa ng taimtim na pagdiriwang ng Holy Week o banal na Sanlinggo. Sa tuwing dumarating ang pagdiriwang ng Palm Sunday, karaniwan nating naiisip at naririnig ang pagbati ng mga tao kay Jesus bilang hari. May mga palaspas, katulad ng ating mga inilagay sa ibaba ng ating altar. May mga sigawan ng mga panahon na iyon ng mga tao. Sinisigaw nila, Hosana! Pinagpala ang taong dumadating sa pangalan ng ating Panginoon. At yung ganap ng isang bayan na umaasa ng pagbabago, ng pagliligtas. Ngunit alam natin, ilang beses na nating naririnig ang talatang ito, marami sa ating hindi nakakaalam na sa ilalim ng masiglang pagsalubong ng mga tao kay Jesus ay may nagtatagong tensyon. Sapagkat hindi lahat itong naroon na tao sa Jerusalem na nadalhan ni Jesus ay masaya. Hindi lahat tanggap ang kanyang pagdating. Mayroong ilan na nakikiisa, may ilan na namungha sa kanilang nakita. Pero meron din ilan na nagalit. At ano ang sinabi ng mga taong iyon? Mga Pariseo, sabi nila, Guro, sawayin mo ang inyong mga alagad. Patahimikin mo sila. Huwag mo silang hayaang sumigaw ng ganyan. At dito natin sisimulan ang pagninilay. Na kapag ang katotohanan ay pinatahimik, binusulan, sino ang magsasalita? Sa Lucas, yung ating batayang talata, chapter 19, verses 28 to 40, hindi simpleng pagsakay lang sa asno ang ginawa ni Jesus at pagpasok sa Jerusalem. Ito ay isang prophetic street theater, pagsasagutan, isang publikong deklarasyon na siya ay isang hari. Siya ang hari. Ngunit hindi tulad ng mga hari noong mga panahon niya na kilala sa mundo, hindi siya dumadating sakay ng isang kabayo o karawahe na pangdigma, kundi isang asno. Alam niyo ba yung asno? Donkey? Sabi nga nila, mas bata pa sa donkey. At hindi ito sinasakyan. Pero bakit asno? Sapagkat yung asno ay isang hayop na sumisimbolo ng kapayapaan, hindi ng digmaan. Siya, si Jesus, ay isang hari na hindi mapagdigma at hindi inilalagay ang kanyang kapangyarihan sa karahasan. Yung sinasabi natin, kamay na bakal. Tuwang-tuwa ang maraming mga tao sa mundo pag sinabing, kailangan natin ng disiplina, kailangan natin ng kamay na bakal. Maraming mga Pilipino ang nagnanais ng ganong klaseng pamumuno. Pero hindi ganon si Jesus. Ito rin ay tugon sa propesiya ni Propeta Zacarias sa chapter 9 verse 9 kung saan ang Mesyas ay darating daw na mapagpakumbaba at may dalang kapayapaan. Pero bakit nga ba mapanganib yung ginawa ni Jesus? At bakit siya pinapatigil
Sinasabihan ng mga Pariseo na patigilin mo yung mga alagad mo at huwag silang magsalita ng ganyan. Sapagkat yung pagsigaw ng Hosana, pinagpala ang hari na dumarating sa pangalan ng Panginoon, ay para bang nagsasabing, hindi si Cesar ang aming hari, kundi si Jesus. Anong gagawin nyo kung ikaw ay isang hari ng isang bayan? Tapos bigla na lang merong papasok doon sa bayan, teritoryo ng iyong kaharian. At magsasabi na, papakilala na, ako ang hari ng bayan na to. Gulo yun. Magkakagulo yun. Sapagkat ganun ang ibig sabihin ng sinasabi o sinisigaw ng mga tao. O sana, pinagpala ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Sapagkat para sa mga Romano, walang ibang hari kundi si Cesar. Hindi nila kikilalanin si Jesus bilang hari. At para naman sa mga Pariseo, uy, magunustili ka. Baka magkagulo dito sa Jerusalem, ayaw namin yan. Chill lang tayo, dapat safe lang. Yung ginawa ni Jesus ay isang revolutionary act. Ang Hosana ay sigaw ng paghingi ng kaligtasan. Yun yung ibig sabihin ng Hosana, hindi siya papuri. Ang ibig sabihin ng Hosana, iligtas mo kami, O Diyos. Hosana. Paghingi siya ng kaligtasan. At hindi lang ito espiritual, kundi politikal at panlipunan. At hindi ito ikinatuwa ng mga Pariseo na isa sa mga tagapagtanggol ng status quo. Sila'y nakikiusap kay Jesus na patahimikin mo ang iyong mga alagad. Dito tumulong si Jesus ng isang linya na parang pumunit sa katahimikan dahil sa pagsaway ng mga Pariseo. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato ang sisigaw. Sa panahon ng matinding pagsikil sa mga tumitindig para sa katotohanan, ang panawagan ni Jesus ay napapanahon. Kapag ang katotohanan ay binusalan, kahit ang mga bato ay sisigaw. At kapag ang mga bato na ang sumigaw, siguradong magkakagulo. Marami sa atin galit sa mga nagre-rebelde, sa mga tumutuligsa sa gobyerno, o kaya sa mga nag-aaklas. Pero hindi natin tinatanong, bakit nangyayari yung mga bagay nito? At yung sinasabi dito ni Jesus ay angkop na dahilan kung bakit nangyayari yung bagay nito. Kasi sinusubukan silang patahimikin. Ayaw nyo sa mapayapang paraan, kundi sige, sa magulong paraan namin gagawin ang aming pagsigaw ng katotohanan. Naalala ko yung sinabi ni Jesus sa Matthew chapter 10 verse 34. Sinabi niya, do not suppose that I have come to bring peace to the earth. I did not come to bring peace. Bakit sinasabi yun ni Jesus? Ikala ko Prince of Peace si Jesus. Pero sinabi niya, I did not come to bring peace, but a sword. Mga kapatid, hindi ba ito rin ang nangyayari sa ating bayan ngayon? Kapag may mga nagsasalita laban sa katiwalian, tinatawag silang rebelde. Nirerektag. Mga komunista yan. Mga CPP, NPA, NDF. Kapag may naglalantag ng kabulukan sa pamahalaan, pinapatahimik, tinatakot, ini-intimidate, hinaharas, or worse, pinapatay. At kapag may nagsasabing hindi tama to, binabansagan agad na kalaban. Either kalaban ng gobyerno, either kalaban ng simbahan, either kalaban ng bayan. At sa gitna ng lahat ng ito, dumadagundong ang mga fake news, misinformation, at revisionism. Tila napakadali ngayon
para sa mga makapangyarihan ang ikumpli ang katotohanan. At dahil sa paglaganap ng mga fake news na ito, kahit tayo na mga simpleng mamamayan, hindi na natin alam kung ano ang totoo. Ginugulo tayo, nililito tayo. Kinukumpli tayo sa maling katotohanan sa ilalim ng makulay na kwento, scripted na social media content, at pagbabaluktot ng kasaysayan. At sino ang natatahimik? Mga tao, mga ordinaryong tao. Maging tayong mga simbahan, tayong mga Kristiyano, nauutal tayo sa tinig, lalo na pag maraming tinig ang nagsasalita. Pero tandaan niyo mga kapatid, ang basehan ng katotohanan ay hindi pinabase sa dami. Kahit na marami yan, kung lahat sila nagsasalita ng mali, hindi yan totoo. At kahit konti kayo na nagsasalita ng totoo, nasa panig nyo ang Diyos. Nasa panig nyo ang katotohanan. Dahil sa tindi ng pananakot, dahil sa tindi ng kaguluhan, tayo mga tao nauutal ang tinig. Nahahati yung ating paninindigan, nabubusalan ang katotohanan. Karamihan pa nga sa ating mga nagsasalita, hindi tumitindig sa kung ano ang alam niyang maprinsipyo at makatotohanan. Hindi dahil natatakot tayo, kundi dahil wala tayong pakialam. At nakakalungkot, maraming tao ang hindi nagsasalita sa gitna ng hindi makatarungang mga pangyayari dahil wala naman silang pakialam. Kasi safe naman sila. Gaya nga ng madalas kong naririnig sa mga tao ng kasagsagan ng marami nang namamatay sa war on drugs. Sabi nila, nung nakaraang administrasyon, bakit ka matatakot kung di ka naman adik? Pero hindi nila alam, maraming pinatay na hindi naman adik. Ganun din nung pinasa yung isinabatas yung mapanil na anti-terror law. Hindi ko alam kung pamilyar kayo sa batas na yun. Sabi ulit ng mga tao, bakit ka matatakot sa anti-terror law kung hindi ka naman rebelde, kung hindi ka naman komunista? Pero hindi nila alam, maraming mga tao natatahimik na lang dahil natatakot na maparusahan ng batas na ito. Yung mga pahayag na ito ay nagpapakita lamang na wala silang pakialam. Yung mga taong nagsasabi nito, nagtatanong, nagpapakita lamang na wala silang pakialam. Wala silang pakialam sa human rights, wala silang pakialam sa justice, wala silang pakialam sa due process kapag hindi sila apektado. May pakialam na lang sila pag apektado na sila. Alam niyo, meron akong naalala ng isang kwento ng isang tao. Ang pangalan niya ay Martin Niemöller. Sorry, German kasi siya. Niemöller. Itong si Niemöller ay isang German Lutheran pastor at theologian na kilala hindi lang bilang isang reliyosong leader kundi isang matinding kritiko ng Nazi regime. Kahit na noong una, sinuportahan niya si Hitler. Isa siya sa mga nagtatag na tinatawag na Confessing Church. Isang kilusang Kristiyano na tumutol sa pagsuporta ng maraming simbahan sa ideolohiya ni Hitler. Yun yung Nazism. Sa simula, sinuportahan ni Niemöller si Hitler, si Adolf Hitler. Bilang isang German nationalist at pastor, naniwala siya na ang bagong pamahalaan ni Hitler ay magdadala ng kaayusan sa Germany pagkatapos ng gulo ng nagdaang World War I at Great Depression. Akala niya, ang Nazism ay makakatulong upang protektahan ang simbahan at Kristyanismo mula sa banta ng komunismo. Ngunit nagbago yung kanyang pananaw nang unti-unti niyang nakikita na kinokontrol ng Nazi regime ang simbahan sa pamamagitan ng tinatawag na German Christian Movement, na pinipilit ang mga simbahan na sumunod doon sa ideolohiya ng Nazi, kabilang na ang anti-Semitism. Alam niyo yung anti-Semitism?
Ito yung tawag sa racial prejudice laban sa mga Hudyo. Kaya yung mga Hudyo noong panahon na yun, pinapahirapan. At marami sa mga Hudyo ang pinatay. At alam nyo kung anong klaseng papapahirap ang ginagawa sa kanila? Ilalagay sila sa isang concentration camp. Pinapahirapan, pinapagtrabaho, ginuguto. At sa huli, nilalagay sila doon sa isang chamber. Sama-sama, marami. Tapos sabay-sabay silang susunugin. At kung gusto niyo magkaroon ng idea, panoorin niyo yung pelikulang The Boy Who Wears Strips Pajamas. Panoorin niyo yun. Dahil dito, tumindig si Niemöller laban sa patakarang ito. At naging isa siya sa mga leader ng Confessing Church, isang pilusan ng mga Kristiyanong pastor na tumututol sa pangimasok ng Estado sa pananampalataya. Dahil sa kanyang paninindigan, naaresto siya noong 1937 at kinulong siya doon sa isa sa mga Nazi concentration camps tulad noong sa iba't ibang mga concentration camp na nakakalat sa Germany at Poland. Sa loob ng halos na 8 taon, naranasan niya mismo ang panunupil at pang-aapi ng rehimeng kanyang dating sinusuportahan. Sa kanyang pagkakabilanggo, doon niya lubos na naunawaan ang kanyang pananahimik at kakulangan sa pagtindig para sa mga Hudyo at iba pang inaari. Sa kanyang sikat na pananalita, kung pamilyar kayo yung First Day King, sinulat niya yun originally sa German, ay naging bunga ng malalim na personal na pagsisisi at babala sa hinaharap. Pag tinranslate mo sa English yung kanyang sinulat, ganito ang sinasabi. Pakinggan niyo mga kapatid. Sabi doon, first, they came for the socialists. And I did not speak out because I was not a socialist. I was not a communist. Then they came for the trade unionists. And I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews. And I did not speak out because I was not a Jew. I was not a Jew. Then they came for me, and there no one left to speak for me. Ganun ang nangyayari pag hinahayaan natin ang kasamaan. At hindi natin hinahayaang magsalita ang katotohanan at katwiran. Pagkatapos ng digmaan, naging aktivista si Niemöller. Naging aktivista siya at nakipaglaban siya sa kapayapaan. Pumontra siya sa Cold War, militarism, at nagtrabaho para sa pagkakasundo sa pagitan ng mga relihiyon at lahi. Yung sinabi ni Jesus na kapag pinatahimik mo ang mga taong ito, ang mga bato ang magsasalita, ay isang radikal na pahayag na kung pagbabawalan ninyo ang mga tao na ipahayag ang totoo, ang kalikasan mismo, ang mga bato, ang mga sangnilikha ang hiliw. Ganito din ang pwersa ng katotohanan, mga kapatid. Hindi ito mapipigil, hindi ito masusupi. At kung ang simbahan ay pipiliin tumahimik, baka ang Diyos ay gumamit ng ibang boses. Baka hindi na tayo. Sa huli, kasama tayo sa hahatulan ng Diyos dahil sa ating hindi makatwirang pananahimik. Alam niyo, ang issue ito ay hindi lang issue panlipunan. Pati sa personal nating buhay, may mga katotohanan tayong pinubusalan. Katotohanan tayo ay may kasalanang itinatago. Katotohanan tayo ay may tinatawag ng Diyos, pero tayo ay tumatanggi, nagkikibit balikat. Katotohanan may dapat tayong baguhin sa ating sarili, pero tayo ay tumatanggi. Tayo ay nagpipikit mata at iniiwas ang ating paningin. Minsan, ang mga pananahimik ay hindi dahil sa kababaang loob, kundi dahil ayaw nating matalo ang sarili nating pride.
Kaya minsan, mapapansin mo, kapag yung tao ma-pride, lagi siyang galit kapag napagsasabihan. Ayaw makorek, ayaw matuwid. Tulad ng mga Pariseo, ayaw natin istorbohin yung ating religious order. Ayaw natin masira yung ating image. Kaya mas pinipili natin manahimik. Kaya pinipili natin na magpanggap na okay tayo, na cool tayo, na everything is alright. Pero kapag ang katotohanan na ay pinusalan sa ating mga puso, ang pagkapirmi sa kasalanan ay mas lalong tumitigil. Walang nagiging bago sa atin kapag tayo ay tikom, kapag nangungusap ang Diyos sa ating mga kalooban. Sabi nga ng Panginoong Yesus, the truth will set you free. Pero marami sa atin tumatalikod sa katotohanan. Ang Palm Sunday ay paanyaya. Paanyaya na itaas muli ang mga palaspas. Hindi lang sa kamay kundi sa ating pamumuhay. Ang palaspas ay simbolo ng pagsalubong sa hari. Pero ito rin ay paalala na ang hari ay hindi lang dumarating para pagpalain tayo. Siya ay dumarating upang tayo'y baguhin at palayain sa maling kaisipan at hindi makatwirang pag-uugali. Kaya ang tanong na dapat nating bigyang pansin ngayon, ikaw ba'y sumisigaw para sa katotohanan o nananahimik, umaasang baka may iba namang gagawa sa iyo para doon? Ngayon, palapit na ang banal na sanlinggo. Papasok na tayo sa Holy Week. Tinatawag tayo ng Diyos. Tinatawag tayo ni Kristo sa isang pagninilay at pagpapanibago. May mga kasalanan bang kailangan ng aminin? May mga tungkulin ba tayong kailangang tanggapin? May mga katotohanan ba tayong kailangang sigaw? Alam niyo mga kapatid, kailangan natin ng self-reflection at self-criticism para makita natin ng buo ang katotohanan itinatanim sa atin ng Panginoon. Sa panahong maraming boses ang binubusalan at mas maraming kasinungalingan ang sumisigaw, tanging lawak ang maging tinig ng Diyos. Hindi para manira, kundi upang magtanggol. Hindi para magparatang, kundi upang magpatotoo. Hindi para maging sikat, kundi upang maging tapat. At tandaan natin, ang tunay na kapayapaan ay hindi bunga ng pananahimik, kundi ng katotohanan may katarunan. Ipinapaalala sa atin ng sinasabi ni Jesus na kung gusto natin ng kapayapaan, kailangan tayong magtrabaho. Kailangan natin magkaisa. Kailangan natin magsalita at tumingin. Sa Palm Sunday na ito, ihampas natin ang ating mga palaspas hindi bilang dekorasyon, kundi bilang paninitigan na tayo ay mananatiling tapat sa katotohanan kahit tayo ay pasara, kahit tayo ay patahimikin o pagtakpan, kahit tayo lamang ang nag-iisang sumisigaw ito. Sapagkat si Kristo ay hari at ang kanyang kaharian ay kaharian ng katotohanan at katarunan. Mapagpalang umaga po sa ating lahat.